Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakdang gawin sa norte ang Coop Thunder Joint Exercises ng Pilipinas at US Air Force. Layo ng aktibidad na subukin ng palitan ng impormasyon at kapasidad ng dalawang hanay na kumilos ng magkasama. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Edniel Parosa. Kasadong gawin sa norte ang joint exercises ng Philippine at United States Air Force na kung tawagin ay Coop Thunder sa ikalawang sunod na taon matapos itong ibalik makaraang ihinto taong 1991. Sinabi ni PAF spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo na nakaumang itong gawin sa Hilagang Luzon. Kinumpirma ito ni Castillo kahit marami rin sa mga aktibidad ang nakatakda sa Clark Air Base sa Pampanga. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Air Force, fighter aircraft ang gagamitin sa Coop Thunder na pangungunahan ng 5th Fighter Wing, pero wala pang inilalabas na bilang si Castillo kung ilan ang sasabak sa Combined Sea, Air at Ground Exercises na bahagi ng kasunduan na magkaalyadong pwersa ng dalawang bansa. Tampok umano sa Coop Thunder ngayong taon ang subject matter exchanges at interoperability training ng dalawang hanay. Nauna nang nagpabala ang China sa Pilipinas na huwag maglaro ng apoy sa paggamit ng isyu ng Taiwan, bagay na ipinagpaglamang ng Armed Forces of the Philippines. Bukod sa Coop Thunder na nakatakda sa Abril 8, gagawin din sa norte ang bahagi ng 39th Balikatan Exercises ng Pilipinas at Amerika kasama ng Australia, France at 14 pang observer gaya ng Japan at India. Para sa MPC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Ginunita naman sa Kawit, Cavite ang ika-155 anniversary ng kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Noche Cacas. Pinangunahan ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang ika-155 anibersaryo ng kapanganakan ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Nag-alay ng bulaklak si Abalos sa puntod ni former President Emilio Aguinaldo. Present rin sa wreath-laying ceremony sina Kawit Mayor Emilio Aguinaldo, iba pang pamilya. Binigyan rin ng 21 gun salute bilang pagbibigay pugay sa namayapang dating Pangulo. Samantala, araw ng Cavite kaya walang pasok ang lahat ng government offices at eskwela sa lalawigan. Para sa MBC TV Network News, ako si Noche Cacas, sama-sama tayo, Pilipino. Maaari nang matanggap at magamit ng mga senior citizens at PWDs sa bansa ang mas mataas na special discount simula sa March 5. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Makatatanggap na simula March 25 ng mas mataas na special discount ang mga senior citizens at persons with disability o PWDs para sa basic necessities at prime commodities na kanilang bibilhin. Sa nilagdaang joint administrative orders ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Department of Energy, aprobado na ang pagbibigay ng dagdag diskwento sa bilihin ng seniors at PWDs. Batay sa revised JAO ng DTI mula sa dating 65 pesos na discount ceiling o katumbas ng 5% discount sa kada 1,300 peso bill,
bill na ipinagkakaloob para sa mga senior citizen at PWDs kada linggo, ngayon ay itinaas na sa 125 pesos o katumbas ng 5% discount sa kada 2,500 peso bill kada linggo. Bukod sa grocery items na kabilang sa basic necessities at prime commodities, kasama na rin sa diskwento ang mga bigas, prutas at gulay. Gayun din ang mga processed meats at canned goods, maliban sa mga premium o imported brands at 5% discount tuwing kada 5 buwan sa liquefied petroleum gas o LPG. Para naman magamit ang nasabing discount ng PWDs at seniors, siguraduhin lamang na laging dala at ipresenta ang mga government-issued IDs gaya ng senior at PWD ID at ang inyong purchase booklet. Maaari na rin magamit ang special discount na ito sa pamimili online at malaya rin ang mga establishmento na magpatupad ng sarili nilang sistema ukol dito. Para naman sa mga mahuhuling lalabag sa nasabing Joint Administrative Order ay mapapatawan ng karampatang parusa sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act at Magna Carta for Disabled Persons. At yan ang The Better News. Ito si Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang higit sa 1 bilyong pisong pondo para sa electrification at modernisasyon ng electrical systems sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Ang mga detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang nasa 1.295 billion pesos special allotment release orders sa Department of Education para sa electrification at modernisasyon ng electric systems ng public schools sa bansa. Sakop ng nasabing sara ng DBM ang Cordillera Administrative Region, Caraga, NCR at ang mga rehiyon mula 1 hanggang 12. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang pondo ay gagamitin para sa paglalagay at pagsasaayos ng kuryente, maging ang paglalagay ng mga solar power systems sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Alinsunod din ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing komportable ang pag-aaral ng mga estudyante. Ang pondo ay magmumula sa built-in appropriations ng DepEd sa ilalim ng Fiscal Year 2024 National Budget. Good news naman para sa mga mamimili na gusto makabili ng mga murang pangunahing bilihin dahil mabibili na ang ilang mga murang produkto sa Kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila hanggang sa March 27. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Bukas hanggang sa March 27, Holy Wednesday, ang mga Kadiwa stores sa ilang parte ng Metro Manila. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga residente sa NCR na bisitahin ang mga Kadiwa ng Pangulo na nagbebenta ng mga produktong agrikultural sa abot-kayang presyo gaya ng sari-saring gulay. Sa isang pahayag, sinabi ng DA na ang pagbubukas ng Kadiwa stores ay inisyatiba ng pamahalaan para makapagbigay ng lifeline sa pamamagitan ng pagkakaloob ng lugar para sa mga magsasaka at maliliit na negosyante kung saan sila ay makapagtitinda ng mga produkto nang walang binabayarang renta. Ang Kadiwa ng Pangulo ay inorganisa ng Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at Department of the Interior and Local Government. Hinihikayat ng DA ang mga residente ng NCR na bisitahin ang Facebook page ng Kagawaran at iba pang social media pages ng gobyerno para makita ang buong schedule at mga lugar kung nasaan ang Kadiwa stores. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Bukas na sa publiko ang kauna-unahang drug treatment and rehabilitation facility sa Valenzuela City. Inaasahang makapagbibigay ito ng malaking tulong para sa mga drug surrenderies sa proseso nila ng pagbabago. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Millie Borja. Binuksan na ang kauna-unahang drug treatment and rehabilitation facility sa Valenzuela City. Tinawag itong Balay Banyuhay, na hangol sa salitang balay na ibig sabihin ay home o tirahan, at Banyuhay na ibig sabihin ay bagong anyo ng buhay o metamorphosis. Pinangunahan ni Mayor Wes Gatchalian ang ceremonial launch kasama ang guest of honor na si Senator Ronald Bato de la Rosa upang formal na buksan ang 2,600 square meter na 5-story drug rehabilitation facility. Kumpleto ito ng iba't ibang mga pasilidad tulad ng 100 bed capacity headquarters, detoxification section, medical consultation section, psychological section at iba pa.
Ayon sa Public Information Office ng lungsod, nakatanggap ito ng accreditation mula sa Department of Health bilang freestanding facility with residential and outpatient services. Dito, aalalayan ng mga drug surrenderies sa iba't ibang programa na tutulong sa kanilang buong recovery process. Kabilang ang ilang programa tulad ng Therapeutic Community Modality Program, Aftercare Education, Livelihood, Spiritual, Sports and Family Program. 6 na buwan hanggang 1 taon ng posibleng itagal ng mga individual sa nasabing rehabilitation program na bukas sa mga kapatid bayan nito gaya na lang ng Bulacan. Bilang pagunita naman sa Holy Week o mahal na araw, naging tradisyonal ng mga Katoliko ang magkaroon ng pagtatanghal na tinatawag na senakulo, kung saan ipinapakita rito ang pinagdaanan ni Kristo sa pamamagitan ng pagtatanghal. Isa na nga sa inaabangan ay ang mala-international na produksyon ng mga kabataan mula sa isang parokya sa Tondo ngayong Biyernes Santo. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Kasabay ng pagninilay sa paparating na mahal na araw o Holy Week, ibinida ng mga kabataan mula sa St. John Bosco, Tondo Parish ang kanilang taunang pagtatanghal na senakulo na ngayon ipinamagatang traslasyon na mala international ang produksyon. Ito ay hango sa mga deboto ng Poong Itim na Nazareno sa nagdaang traslasyon para mas mailapit ang istorya sa kasalukuyang aspeto ang pagdedebosyon at buhay ng mga Katoliko sa Pilipinas. Ang senakulong inihanda ng mga kabataan ay naiiba sa mga napapanood nating mga pagtatanghal dahil bukod sa pagpapamalas ng talento ay sinabayan din ito ng ibang klaseng pag-arte na siyang nakakaantig sa mga manonood. Sinamahan din kasi ang palabas ng dekalidad ng mga visual effects, CGI o ang tinatawag na computer-generated imagery na siyang nagbigay buhay sa istorya at upang maramdaman lalo ng mga manonood. Sa isang panayam, sinabi ng direktor na si Don Di Bernardino, bagamat lahat ay mga voluntaryo lamang, mas nakikitaan niya ang dedikasyon ng mga kabataan at mananampalataya sa kagustuhan nilang maging bahagi sa misyon na ito. Dagdag pa nito, halos kalahating taon niya ang pinag-aralan at sinubukan para maisakatuparan ng nasabing produksyon. Maaari namang mapanood ang buong Senakulo 2024 traslasyon sa mismong Biyernes Santo sa social media page ng Senakulo 2024 at St. John Bosco, Tondo Parish, maging sa Vivo One streaming app. Itinuturing na ikalawa sa pinakamasayang bansa sa buong Southeast Asia ang Pilipinas. Yan ay batay sa inilabas na 2024 World Happiness Report kung saan umangat rin ang ranking natin mula sa ika-77 na ngayon ay nasa 53rd spot na sa buong mundo. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Pumangalawa ang Pilipinas sa pinakamasayang bansa sa buong Southeast Asia. Batay sa 2024 World Happiness Report, kinilala ang Pilipinas bilang may pinakamabilis na pag-unlad sa listahan ng mga pinakamasayahing bansa sa mundo, kung saan umangat ng 23 spots ang bansa mula sa dating 77th spot, ngayon ay nasa 53rd place na mula sa 143 na bansa na kabilang dito. Ayon pa sa ulat, nasa 70th spot ang Pilipinas sa may pinakamasayahing bansa para sa mga may edad 30 pababa. Mayroon itong average score na 6.305, mas mataas kaysa sa kabuuang score ng bansa. Ayon kay World Health Report Editor Shun Wang, mayroong 6 na posibleng dahilan ang tinitingnan sa pag-evaluate ng kanilang happiness score, katulad ng Gross Domestic Product Capita o kita ng bawat mamamayan, healthy life expectancy, social support, kalayaan para makapagdesisyon para sa sarili, at perspektibo sa korupsyon. Ayon naman kay Rizal Commercial Banking Corporation Head of Trading na si Helen Oleta, likas daw kasi sa ating mga Pilipino ang maging masayahin at handang harapin ang hamon ng buhay sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga Pinoy. Sa listahan, nanguna naman ang bansang Singapore sa Southeast Asia na siyang nasa ika-33 pwesto sa buong mundo. At ang Finland naman ang nananatiling nangungunang happiest country sa mundo sa nakalipas na 7 taon. Isa ka ba sa mga nahilig sa paglaro ng The Sims? Kung oo ang sagot mo, para sa iyo ang The Better News Report na ito. Dahil ang sikat na video game, magkakaroon na pala ng live-action adaptation. Ang kwentong The Sims sa big screen, tutukan sa Showbiz Report na ito. Mula sa computer game world, mapupunta na sa big screen ang sikat na larong The Sims.
Batay sa ulat ng international news outlets, magsasanib puwersa ang Lucky Chap Production Company ng aktres na si Margot Robbie at Vertigo Entertainment ng American film producer na si Roy Lee. Si Kate Herron, direktor ng Marvel series na Loki, ang sinasabi magdedirect ng naturang pelikula kasama si Bryony Redmond bilang co-writer. May involvement din nila sa bubuing film ang American video game company na Electronic Arts. Ang The Sims ay isang live simulation video game. Kabilang ito sa listahan ng best-selling video game franchises of all time matapos bumenta ng mahigit 200 milyong kopya mula nang una itong ilabas taong 2000. Year 2014 ang i-release ang pinakahuling installment ng naturang video game na The Sims 4. Marami namang netizens all over the world ang excited na mapanood sa big screen ang video game na kinalakihan ng marami. Para sa DZRH TV, ito po ang niyang showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagkakasama na sa listahan ng Pilipinas bilang isa sa pinakamasayang bansa sa mundo. Bilang pangalawa ang Pilipinas sa happiest country sa Southeast Asia at ika-53 naman sa buong mundo, patunay lamang ito kung paano harapin ng mga Pinoy ang mga pagsubok sa buhay sa pamamagitan ng pagngiti at pagiging masaya. Sa kabila kasi ng mga hamon sa buhay, natural na sa mga Pilipino ang maging positibo lang. Marami ng patunay dyan, halimbawa na lamang tuwing may kalamidad, nangingibabaw pa rin kasi sa atin ang pagbabayanihan na may ngiti ng bawat isa. Isa na nga ring patunay dyan ang hospitality ng mga Pinoy sa pagtanggap ng mga bisita. Hindi mawawala ang ngiti sa mga labi at pagiging masaya ng mga Pinoy. Lalong-lalo na syempre kahit anong hamon pa ng buhay ang dumating. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment niyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.